Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagmahal na mga bilihin ang tinawag ng Pangulo na pinakamalaking problema ang kinakaharap ng bansa sa kanyang katatapos lang na State of the Nation address. Pero nalagpasan daw yan at inaasahang babagal pang lalo ang inflation bago magtapos ang taon. Kabilang din sa tinalakay ng Pangulo sa SONA ang may tutulong daw ng Maharlika Investment Fund sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Yan ang tinutukan live ni Ivan Mayrina. Ivan. Mel Emil Atom, sa 1 oras at 11 minutong talumpati, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nagawa sa unang taon ng kanyang administrasyon at inilatag ang direksyong nais niyang tahakin sa mga susunod pang taon. Panimula ng Pangulo ang mas magandang estado raw ng ekonomiya at paghupa ng inflation. While the global prospects were bleak, our economy posted a 7.6% growth in 2022, our highest growth rate in 46 years. In spite of all the difficulties, we are transforming the economy. We are stabilizing the prices of all critical commodities. According to the Bangko Sentral, inflation is expected to ease further by the close of the year and projected at 2.9% by 2024. Kaugnay sa ekonomiya at inflation, nagbitiw din ng babala ang Pangulo sa mga nasa likod ng smuggling at hoarding. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain. At hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Idinitalya rin ng Pangulo ang kahalagahan ng tubig at siniguro ang paghahanda ng pamahalaan sa hinaharap na mararanasang tagtuyot bunsod ng papalapit na El Nino. This year, we have allocated 14.6 billion pesos for water supply projects, which will benefit communities all over the country. Recently, the water supply of NCR and Rizal received a significant boost from the first phase of the Wawa Bulk Water Supply Project. The water supply will increase as the project enters the second phase. Ipinagtanggol din ng Pangulo ang kakapirma lamang niya na Maharlika Investment Fund na makakatulong daw sa mga proyektong magpapalago sa ekonomiya. To ensure sound financial management, a group of internationally recognized economic managers shall oversee the operations of the fund, guided by the principles of transparency and accountability. This guarantees that investment decisions will be based on financial considerations alone, absent any political influence. Mahalaga ring aspeto ng ekonomiya ang pagsigurong sapat ang supply ng kuryente sa buong kapuluan. Pangako ng Pangulo, 100% electrification bago siya bumaba sa pwesto. Special mention sa SONA ng Pangulo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at inatasan silang siguruhing matatapos ang kanilang mga ipinangakong proyekto. 68 grid connections are much delayed, according to the ERC's count. We are conducting a performance review of our private concessionaire, the National Grid Corporation of the Philippines. We look to NGCP to complete all of its deliverables, starting with the vital Mindanao, Visayas, and Cebu Negros Panay interconnections. Sa usapin naman ng kalusugan, ibinida ng Pangulo ang mga dagdag benepisyo para sa lahat tulad ng libreng dialysis ng PhilHealth at mga mas murang gamot. Para naman sa mga health workers, may pagsiguro rin ang Pangulo. Upang masuklian naman natin ang naging sakripisyo ng ating mga health workers sa pribado at pampubliko ng mga ospital nung nakaraang pandemya, ipapamahagi na sa kanila
ang kanilang COVID Health Emergency Allowance at iba pang mga nabimbing benepisyo. Samantala, ipinagtanggol ng Pangulo ang kanyang mga biyahe abroad na para raw makalikom ng pamumuhunan at paglikha ng mga trabaho. At bukod dyan, ito raw ay para masigurong ligtas ang kondisyon ng mga Pinoy abroad. Naresolba na rin daw ang issue sa deployment at mga nababayarang sahod ng mga OFW sa Saudi Arabia. The deployment issue in the Kingdom of Saudi Arabia has now been resolved. The unpaid salaries and other related claims of some 14,000 OFWs who have been put out of work in Saudi Arabia during the pandemic are now being processed. The Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia himself personally committed to me that the unpaid claims of Filipino workers would now be paid. Samantala, siniguro ng Pangulo na tuloy ang kampanya kontra illegal na droga at gayon din kontra sa katiwalian. We will relentlessly continue our fight against drug syndicates, shutting down their illegal activities and dismantle their network of operations. Unscrupulous law enforcers and others involved in the highly nefarious drug trade have been exposed. I will be accepting their resignations. Sa kanyang pagtatapos, tulad ng kanyang naunang SONA, inilarawan ng Pangulo ang sa tingin niya ay estado ng bansa at isinunod niya ang brand o tatak ng kanyang administrasyon na inilunsad kamakailan lang. We will protect our sovereign rights and preserve our territorial integrity in defense of a rules-based international order. With our national interest paramount, we will always pursue constant dialogue and diplomatic approaches to the resolution of any issue that may arise. So the initial results of our efforts inspire confidence. Let us continue to be relentless in our aspiration of peace and progress. Samantala, sa kanyang pagtatapos ay inilarawan ng Pangulo ang sa tingin niya ay estado ng bansa at isinunod niya ang kakalunsad lamang na brand o tatak ng kanyang administrasyon. I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Inilatag din ng Pangulo ang ilan sa mga panukalang batas na hiling niya sa Kongreso, kabilang dyan ang amyenda sa government procurement, ang batas kaugnay sa military pension at amyenda sa fisheries at agricultural smuggling. Atom? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.